Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga suki at tagapagsuporta, mga tagapagsubaybay ng ating Ka-Eric Celis video analysis at video talakayan. Sa puntong ito ay magbibigay tayo ng pagpapaliwanag at mga pananaw hinggil sa kaganapan po ng mga debate at pagbubunyag na naganap sa Senado kahapon, at ito po ay tungkol sa usapin ng West Philippine Sea at South China Sea na mga claims at mga punto na inilinaw kahapon nila Senator Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano laban po dito sa grupo ng tagapagtambol ng propaganda ng Amerika kontra China, nila Kiko Pangilinan, nila Tito Soto at nila Ping Lacson, na as if ang pinakamalaking problema sa bansa ay ang pagkakaroon ng maritime conflict ng Pilipinas sa China at hindi ang totoong problema ng pagnanakaw, malawakan at organisadong pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan. Pilit nilang pinagtatakpan at dinadala ang issue dito sapagkat itinutulak nila at ipinapapasa itong resolution of condemnation laban sa naging pahayag ng mga diplomatic officials ng representante ng bansang China sa sa ating bansa, o yung Chinese embassy officials na nakadistino sa Pilipinas. So along the course ng pagtatalakay sa resolusyon na ito ay naungkat po ang mga ilang usapin na dapat mailinaw upang magkaroon ng pagpapaliwanag sa Senado at maging sa mga mamamayan mismo. At dito lumabas ang mga panluloko at kalokohan ng mga argumento na pilit nating iginigiit na teritoryo natin ng West Philippine Sea. Isamantalang wala tayong sovereign authority na ipakita na sa atin yan. Bagamat hindi po kinilala ng arbitral ruling ang naging desisyon na ang claim ng China sa 9-dash line sa area ng South China Sea ay tama, hindi rin naman po inaward sa atin na atin din pong kiniklaim natin dyan sa West Philippine Sea. Ito po ay mga usapin ng maritime disputes. Ito po ay exclusive economic zone at hindi po ito sovereignty authority or ang pagiging bansa at ang ating territorial integrity. Kasi hindi naman po ito sakop talaga ng direktang teritoryo natin. Kiniklaim natin na sa bahagi ng ating exclusive economic zone. Ang exclusive economic zone po, mula doon sa 12 nautical miles hanggang extended to 200 nautical miles sa border area ng nakatakda nating territorial water ng Pilipinas, yan pong exclusive economic zone. Pero hindi mo yon teritoryo. Ikaw ang may priority doon sa pag-explore ng maritime rights. Lahat ng bansa sa buong mundo ay mayroon pong tinatawag na EEZ, Exclusive Economic Zone. Inilinaw po kahapon yan na ang ating EEZ, ang ating Exclusive Economic Zone ay pinapasukan hindi lamang ng bansang China. Kiniklaim din po yan ng Vietnam, ng Malaysia, at iba pang mga bansa like I think Indonesia, nagkiklaim din dyan ang Brunei, mga kababayan. I don't know kung ang Taiwan nandyan sa claim, no? Nandyan. So, ang punto natin, ang teritoryo ay ang mga probinsya, munisipyo, barangay na nakatakda sa ating mapa at kinikilala sa ating World Geography and United Nations Territorial Claims of Authority. Yan pong teritoryo natin. Mula sa Batanes at ang mga isla nito na nakamarka, pababa sa south, sa Hulu, na nakamarka din. Yan, teritoryo yan. Wala sa anuman dyan ang kiniklaim ng China o kiniklaim ng Vietnam, ng Malaysia. Ito po ay mga 200 nautical miles mula doon sa border ng ating territorial water, 12 nautical miles hanggang 200 nautical miles extended. Yan po ang EEZ. So walang nakatira doon. At pag EEZ po yan, exclusive economic zone, you cannot exercise authority. You can only exercise rights.
So pwede kang ang i-challenge dyan ng iba pa mga bansa. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na maritime dispute, not territorial dispute. Okay? So kahapon nagmukhang tanga itong sila Ping Lacson, si Tito Soto, itong sila Kiko Pangilinan sapagkat hindi nila ma-delineate at ma-distinguish ano ang kaibahan ng territorial integrity, sovereignty, authority at ng sovereign rights. Uulitin po natin, pag territorial integrity and sovereign authority, teritoryo natin yon. Bansa natin yon. Established yon by history, by map, and by United Nations International Convention na kinikilala ang ating mga sinakop ng ating markahan ng teritoryo. Wala ni anuman dyan na kiniklaim ang Vietnam, Malaysia, China sa umiiral na maritime conflict. Hindi territorial conflict ito. Maritime dispute na pwedeng pag-usapan at pwedeng ayusin instead na ito ay palagablabin at lalo pang gatungan. The way itong kandak na mga pahayag na ginagawa nila Tariela na pinupunduhan ng Estados Unidos para mag-agitate, para magkaroon ng proxy conflict ang Amerika sa China. Tayo ang ginagamit na pang sangkalan at pangtapal. Yan po ang punto ko, mga kababayan. Mabuti po at nagsalita ng malinaw si Senator Marcoleta at si Senator Alan Peter Cayetano. Okay? So una, ang pinagtatalunan sa ating banggaan sa China at ito rin po ang banggaan natin sa Vietnam, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Brunei, ay ang mga claims dyan sa tinatawag nating West Philippine Sea, which is not a territorial claim, but rather an assertion of our exclusive economic zone. At hindi yan territorial dispute, hindi sinasakop ang bansa natin. Yan po ay mga katubigan na allowed by law na i-claim natin dahil yan ay belonging to the measurement na tinatawag na exclusive economic zone hanggang sa maximum of 200 nautical miles. Allowed ka dyan. Pero hindi mo yan pwede na mapigilan na mag-claim ang iba dahil yan po ay katubigan. So wala talagang mga tinatawag na muhon o marker na ito amin to. Kaya nagtatayo ng mga structures dyan. Ang Vietnam, I think mas marami silang structure, Malaysia at China. No? Tayo mayroon din. Pero hindi po ito territorial disputes. Ito po ay pag-claim ng maritime authority or maritime rights rather as part ng ating pag-claim ng sovereign rights natin, not sovereign authority. Pag sinabi mong Batanes, Jolo, Palawan, Zambales, we have the sovereign authority and territorial authority. And that is part of our direct sovereign authority. Kasi teritoryo natin ang Zambales. Bansa talaga ng Pilipinas ang nagmay-ari niyan, established yan sa buong mundo. Batanes, Zambales, Bataan, Palawan, Jolo, Sulu. No debate. Hindi po yon ang kiniklaim. Ang kiniklaim natin at kiniklaim ng China, kiniklaim ng Vietnam, kiniklaim ng Malaysia, ng Indonesia, ng Brunei, ay ang 200 nautical miles extendable mula sa ating 12 nautical miles from our shoreline. Yan po ang pinag-uusapan. So, hindi po tayo nagkakaroon dyan ng tinatawag na legal entitlement. We only have sovereign rights. And, para masettle yan, kailangan magkaroon ng terms of reference at dispute settlement. Kaya nga po dapat nag-uusap multilateral ang mga bansang ito, hindi nag-uudyukan ng pagiging tapang-tapangan at paggigirian because nobody is claiming anybody's territory. It is about maritime priority rights. It is about exploration rights. It is about what our claim for exclusive economic zone entitled to us as a sovereign right natin. Yun pong pinag-uusapan. Not that our territory, our country is being invaded or being encroached upon by China or any other nation. Malinaw, mga kababayan. Pangalawa, itong mga claims ng China po, ang mga grid coordinates pong tawag dyan, at mga zone of lateral coordinates and latitude coordinates. Yan po ay nakamarka na pati sa Pilipinas. Kung ano po mga nakamarka sa hieroglyphics
o yung world map na kinikilala ng buong bansa. At yan po ang tinatawag na South China Sea. Wala pong nakamarka doon na West Philippine Sea. But it does not follow even at the UN sa United Nations na pagmamay-ari ng China ang South China Sea. I think it is more than 3 million acres. So pag mga 3 million acres yan, mahigit kumulang yan ay mga 1.8 million hectares. Ganon kalawak na body of water po ang South China Sea. Kaya nga yan, interesado ang Amerika dyan na mangialam at i-impose niya ang kanyang sinasabi na freedom of navigation at kanyang dinidebunk o binabaliwala ang claim ng China na 9-dash line authority at ang iba pa mga bansa at pati ang claim ng Pilipinas ay kunwari tinutulungan ng Amerika sapagkat major trading routes po itong South China Sea. 37% or 38% pa nga siguro ng world trade ng mga negosyo dumadaan at gumagamit. Ang movement ng mga produkto at mga merchandise at mga iba pang mga na gumagamit ng maritime routes, ginagamit ang South China Sea sa world trade, affecting 38% ng world trade. Ganon po kahalaga ang body of water na tinatawag na South China Sea. And aside from that, malalim po at malawak ang mga resources dito at target din ito na i-explore ng Amerika. Kagaya po ng ating tinatawag na Benham Rice o Philippine Rice, mga kababayan. Rice na R-I-S-E, not R-I-C-E. So kahapon, nailinaw po ito na ginagamit ni Tariela ang maling propaganda. Itong si Tariela, ito yung Commodore na nagpapakilala, discharge cadet ito, no, dati ng Philippine Military Academy. Honor violation, mataas po yun. Cheating, pandaraya at pangungopya o pagpapalusot, no? Ang cheating. So discharge cadet, dismissed from PMA. At naging Coast Guard ito, naging Commodore General pa rin ang ranggo. Pero alam natin na may background siya sa pandaraya. And that is recorded sa Philippine Military Academy. And ito po si Tariela, ginagamit na attack dog. Hindi lamang ni Marcos at nila Romualdez, kundi pati mismo lalo na ng Amerika para mag-udyok ng hidwaan o konflikto sa China para ang Amerika, kunwari, ay big brother natin. Pero actually, ang pumupundo at gumagatong kay Tariela, itong si Raymond Powell, na parang lantad naman na Central Intelligence Agency operative na nakadeploy sa Southeast Asia at si Tariela, badi-badi niya ito. So hindi po interes ng Pilipinas itong pag-iit natin dito ng konflikto. Interes no ng Amerika para mangialam sapagkat ang target ng Amerika ay pigilan ang claim ng China na ang Taiwan ay pwede niyang sakupin sapagkat yan ay dating probinsya talaga niya. That is territorial dispute. But the South China Sea, West Philippine Sea is not territorial dispute. That is maritime conflict. Ayun. Klaro tayo ha. So pag territorial dispute, ang Taiwan na kiniklaim ng China, which is true, by historical account, dati po Formosa ang pangalan yan, nang matalo po ang Kuomintang Party at ang Kuomintang leadership nila Chiang Kai-shek, ni General Chiang Kai-shek, sa panahon ng revolusyon sa China, during the time of Mao Zedong, I think that was 1948 or 49, nagtagumpay ang Chinese Liberation Army ng Communist Party of China, napalayas po sila General Chiang Kai-shek, no? Parang AFP yan kung sa atin, ang equivalent ng Kuomintang noon. At sila po ay napagbigyan na magkaroon ng exile territory or exile area sa Formosa. Ngayon ay Taiwan na tinatawag. Dati yan na Chinese Taipei, ngunit ngayon ay tinatawag ng Taiwan. One China policy. So talagang may historical claim for territorial rights and authority ang China sa Taiwan, pero hindi niya ginagawa. Kasi nga, pinoprotektahan at ginagamit ng Amerika ang Taiwan laban sa paglawak ng teritoryo at influence ng China. At gusto ng Pilipinas na makialam. At para may rason na makialam ang China o makialam ang Pilipinas sa Taiwan na hindi naman natin problema, at gusto ng US na magkaroon ng proxy sapagkat ang Pilipinas lang po ang pumapayag among other Southeast Asian nations sa ating mga karatig bansa. Pilipinas lang ang pumapayag na pumapil tayo bilang alalay, julalay ng Amerika sa hidwaan ng Taiwan at China
na hindi natin dapat pakialaman. Kaya natin sinusulsulan ni Tariela at ng Amerika itong konflikto na tinatawag na South China Sea, West Philippine Sea. So malinaw na hindi natin ma-establish ang ating legal authority and claims beyond maritime dispute. Kaya nga challenge sila ni Senator Marcoleta ng debate at dinurog ni Senator Alan Peter Cayetano sa floor debate and rebuttals ang mga assertions nila Kiko Pangilinan, no, nila Ping Lacson, nila Tota Soto, at even ng iba pa mga senador na kaalyado sa anti-China propaganda line ng Amerika, na pinagtatanggol ng tulo-tudo itong butangero na si Tariela, na makailang beses na ito pinaabutan ng Department of Foreign Affairs na huwag makipagkiskisan sa China sapagkat siya ay nagre-represent ng bahagi ng gobyerno at nasa frontline sila ng pagsisecure ng ating mga border sa kadagatan, coastlines at mga karagatan na nasasakupan o kiniklaim ng Pilipinas. Kaya talaga namang mag-uudyok ito ng pagkakaroon ng mainit na tunggalian sa bansang China dahil butangero. Si Claire Castro ang pambansang tagapagtahol ni Marcos at si Tariela na butangero at attack dog ng Amerika dyan sa issue na yan na ginigiit niya na parang siya ay nationalist at makabayan at nagmamahal ng Pilipinas, parehong-pareho ang karakter niyan. Si Tariela ay female version ni Claire Castro, ang pambansang marites sa Malacanang na tagapagtahol ni Marcos. Kaya nga ito na ang nangyari sa atin. Nagkalabo-labo na ang ating mga ugnayan sa bansang China. Nawalan po tayo mga kababayan ng mahigit 2 milyong turista na nagre-result ito sa pagkawala taon-taon, no, ng mahigit 1.8 billion dollars, US dollars equivalent, na na-spend sana at napapakinabangan ng ating mga restaurant, hotels, mga resorts at ng ating local tourism related industry. 1.8 billion dollars dahil po mga mahigit 2 milyong Chinese tourists ang nawala for the last 3 years, every year na yan, nang umupo si Marcos dahil dito sa kagaya ni Tariela na pinababayaan ni Marcos na gamitin ng Amerika bilang attack dog at tagapagsulsol, tagapang-upak dito sa China na wala naman sa lugar at mali-mali. Baloktot pa ang kanyang historical data at mali pa ang kanyang legal framework, no? At ito ay pinangungunahan pa niya ang Department of Foreign Affairs sa tamang pakikipag-ugnayan at pagsusulong ng foreign affairs programs and foreign relations sa mga bansa. O bakit tahimik tayo, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, sa mahigit 20 na mga construction ng Vietnam dyan sa kiniklaim din nating economic zone? O bakit tahimik tayo? Tahimik tayo na nawala na sa atin ang Scarborough Shoal sa panahon ng palpak na negosasyon ni Noynoy Aquino at nila Trillanes, isamantalang kay Pangulong Duterte ni isang teritoryo, ni isang claims ng ating sovereign rights na pinag-uusapan ay walang nawala at hindi ibinigay ni Pangulong Duterte yon kahit tinatawag siyang maka-China. O bakit tahimik tayo sa against Vietnam? Sapagkat hindi target ng Amerika ang Vietnam. Ang target niya dito ang China dahil interest niya itong South China Sea na napakalawak na kontrolin niya rin ng pamamaraan niya sa kanyang pag-assert ng kanyang sinasabing doctrine of the freedom of navigation. At syempre, ang pinaka-interest ng Amerika ang Taiwan. Sapagkat ayaw niyang ibigay ito na bagamat yan ay rightful claim for territorial dispute ng China against Taiwan, at binanggit ko ng historical account niyan, sapagkat gusto ng Amerika yan i-control. Nandyan po ang Silicon Valley Part 2, mga semiconductor industry na ginagamit sa computer, sa mga electronics na sa Taiwan po ang pinakamalaking paggawaan ng Amerika. Of course, sa China mayroon din sila. Pero dito sa Taiwan, kaya ang interest ng Amerika na magkaroon ng hidwaan laban sa China at sa Taiwan, kailangan niya makialam, kaya ginagamit ang Pilipinas bilang proxy sa conflict na ito. At nagpapagamit ang kulukoy na Bongbong Marcos Jr. Dahil walang alam sa tamang diplomasya, tamang foreign policy, tamang foreign relations. Puro salita lang na mababango pakinggan at maayos ang dating ng kampanya, pero walang alam kung paano ipatupad ang may paninindigan, very pragmatic and very correct
line of diplomacy and mutual na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa dahil nagpatali sa liig ng Amerika dahil akala niya mababawi na nila ang ninakaw nilang kayamanan na umaabot sa mahigit kumulang ay mga $500 billion doon sa Amerika, mga kababayan. So, hinahanap nila ito with interest na yun, na mababawi nila. Kaya nagpakatuta siya noon kay Joe Biden. Iba ngayon si Trump, pero pareho lang din ang gobyerno ng Amerika, interest pa rin nila na pakialaman ang South China Sea, ang Southeast Asia, at ang Pacific region na ito, o yung tinatawag na Asia-Pacific region. Sapagkat nandito pong napakalaking negosyo ng buong mundo, sa Southeast Asia, Asia-Pacific region, ay umaabot siguro ng kung isusuma taon-taon, mga 42% ang kabuang produkto ng buong mundo dito nanggagaling. At 38% ng mga produkto na ito ay gumagamit ng South China Sea sa maritime merchant navigation. Ayun. So yan po ang real score dyan. Hindi sinasakop ng China o iniagaw ang ating teritoryo. Nagkakaroon tayo ng conflict hindi lang sa China at sa Pilipinas, kundi Pilipinas at China, Pilipinas at Vietnam, Pilipinas at Malaysia, Pilipinas at Brunei. Ganon din ang China, hindi lang sa Pilipinas, China, Vietnam, Brunei, Malaysia, Indonesia. Pero bakit sila nag-uusap? Bakit maayos ang kanilang ugnayan at bakit malinaw pa rin ang kanilang mga pagbubuo ng diplomatiko, pang-negosyo, pang-ekonomiya at pang-seguridad na mga pakikipag-ugnayan at wala silang ganito na uri ng kiskisan na may mga resolusyon pa sa kanilang parliament o sa kanilang legislature, may mga butangero silang pakialamero na Coast Guard officer na kagaya ni Tariela, wala silang ganun. Bakit? Dahil matino at maayos ang kanilang foreign policy direction involving China. Ayun. So bakit hindi natin kayang mapag-aralan at sundan ang ginawa na yan ni Pangulong Duterte, ang ginawa ng ibang mga bansang ito, na tayo na lang ang na-isolate sa ating pakikipagdigma-digmaan, tapang-tapangan at peke na pagiging makabayan dahil hindi naman talaga natin teritoryo ang kiniklaim natin. Exclusive economic zone, sovereign rights issue, maritime conflict, not territorial conflict sa pagitan ng China o Taiwan, that is territorial conflict. Sasakupin balik ng China at ibabalik niya sa kanya ang pag-claim sa territorial authority sa Taiwan. That is territorial conflict. Pero hindi sinasakop ng China ang ating Batanes, ang ating Bataan, ang ating Zambales. No! Mga kababayan, in fact, nangingisda na ang mga mangingisda natin dyan sa Zambales at sa paligid nito ng maayos at maayos na po ang kanilang ugnayan ng panahon ng administrasyon ni former President Duterte na lumala lamang ito dahil sa kabubuhan ng gobyerno ni Marcos na sumunod sa dikta at mga manipulasyon ng Estados Unidos para makipagkiskisan sa China, which is not our interest. It is the interest of the US and the US government at ng mga negosyante nila. So mga kababayan, mabuti na lang po at nagkaroon ng ganitong uri ng talakayan sa Senado. At umurong din ang bayag pala ni Tariela, ayaw niya ng public debate with Senator Marcoleta. Tataya ako kay Marcoleta at Cayetano versus Tariela versus Carpio at sino pa yung mga nag-aastang nagmamay-ari ng exclusive franchise sa pagmamahal sa Pilipinas. Binabaluktot naman nila ang argumento at lohika hinggil sa usapin ng South China Sea at West Philippine Sea dahil propaganda ng Amerika at ng Estados Unidos at ng kanilang mga gobyerno doon ang dinadala nila at itinataya nila ang kaligtasan ng ating bansa. Magbabalik po ang iba pang talakayan with Ka Eric at sundan nyo po ang mga video analysis ni Ka Eric at tulungan ninyong ma-share po ito sa ating mga kababayan para sa kaliwanagan ng ating mga mamamayan at maunawaan natin ng lubusan ang ilang mga usapin na ginagamit para lituhin at linglangin po ang public opinion at ang pananaw ng mamamayang Pilipino. Sa gustong tumulong sa ating Advocacy Center People's Movement ng Bangon Sambayanan na pinamumunuan ni Ka Eric, our GCash line is 0916-308-0916.
0916-308-7710. Ruhilda Celis po ang pangalan. Yan na rin pong GCash line. Diyan na rin po ang ating line of support and coordination. Ayan. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagtangkilik ng Ka Eric Celis YouTube channel at ng ating Ka Eric Jet Celis Facebook account na personal kong account. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eric.